May napansin ka na ba sa sarili mo o sa kapwa senior mo na parang mas madali ka ng balewalain ng ibang tao kahit wala ka namang ginagawang masama? Parang hindi ka na agad pinakikinggan. Parang kapag nagsalita ka, mabilis lang silang tumingin sa cellphone nila. At minsan mapapaisip ka na lang, may nagawa ba akong mali o ganito na lang talaga kapag tumatanda? Maraming seniors ang dumadaan sa ganitong pakiramdam. Tahimik lang. Hindi reklamo, hindi galit. Pero sa loob may kaunting lungkot at panghihina ng loob. Ang hindi alam ng karamihan, may ilang ugali na hindi sinasadya ng seniors pero unti-unting nagpapakita ng kahinaan sa paningin ng ibang tao. Hindi ito tungkol sa edad. Hindi ito tungkol sa kakulangan ng talino. Ito ay tungkol sa mga simpleng ugali na pwedeng baguhin at kontrolin. Pag-usapan natin ito ngayon, hindi para husgahan ang sarili mo, kundi para palakasin ka. Dahil kahit anong edad mo na, pwede ka pa ring igalang, pakinggan, at itrato ng may dignidad. Unang tahimik na ugali ay ang palaging paghingi ng paumanhin kahit wala namang kasalanan. May mga seniors na kapag may nagsalita sa kanila ng medyo diretso, agad sasagot ng pasensya na kahit wala naman silang ginawang mali. Kapag may nagtanong, sasabihin agad na sorry po kung mali ang sagot ko. Kapag may opinyon, mauuna ang pasensya na baka mali ako. Sa isip ng senior, ito ay pagiging magalang. Pero sa sikolohiya ng tao, ang paulit-ulit na paghingi ng paumanhin ay nagiging senyales ng kawalan ng kumpiyansa. Hindi mo kailangang mag-sorry sa bawat paghinga mo. Ang respeto ay hindi hinihingi sa pagpapakumbaba ng sobra. Ito ay natural na nararamdaman kapag may katahimikan at paninindigan ang isang tao. Subukan mong palitan ang sorry ng salamat. Halimbawa, imbes na sabihin pasensya na po ha, sabihin mo salamat sa pag-intindi. Simple lang pero malaki ang epekto. Hindi ka bastos, hindi ka mayabang. Ipinapakita mo lang na may halaga ang presensya mo. Ikalawang tahimik na ugali ay ang pag-iwas magsalita kahit may alam ka naman. Maraming seniors ang may napakaraming karanasan sa buhay, nakapagtrabaho, nakapagpamilya, nakaranas ng hirap at tagumpay. Pero kapag may usapan, mas pinipili nilang manahimik dahil ayaw makialam o ayaw makasagabal. Ang problema, kapag palagi kang tahimik kahit may alam ka, nasasanay ang mga tao na hindi ka kasama sa desisyon. Unti-unti kang nawawala sa eksena. Hindi dahil wala kang silbi, kundi dahil hindi mo ipinapakita ang halaga ng iniisip mo. Hindi mo kailangang makipagdebate. Hindi mo kailangang mangibabaw. Isang malinaw na pangungusap ay sapat na. Halimbawa, sa halip na manahimik, pwede mong sabihin sa tingin ko ganito ang pwedeng gawin base sa karanasan ko. Kapag sinabi mo iyon ng kalmado at walang galit, pinapakinggan ka ng tao. Ang respeto ay tumataas kapag nakikita ng iba na kaya mong magsalita ng hindi nagmamadali at hindi rin natatakot. Ikatlong tahimik na ugali ay ang pagmamaliit sa sarili sa harap ng iba. May mga seniors na madalas magsabi ng, wala na akong alam diyan, matanda na ako, kayo na ang bahala, o laos na ako sa panahon ngayon. Akala nila nakakatawa, akala nila harmless. Pero sa totoo lang, inuulit-ulit nila sa isipan ng mga tao na wala na silang halaga. Ang utak ng tao ay madaling maniwala sa paulit-ulit na mensahe. Kapag palagi mong sinasabing wala ka ng alam, darating ang araw na paniwalaan iyon ng lahat pati ikaw. Hindi mo kailangang patunayan na bata ka pa. Hindi mo kailangang makipagsabayan. Ang kailangan mo lang ay itigil ang pagsisira sa sarili mong imahe. Kapag may hindi ka alam, pwede mong sabihin aaralin ko yan o hindi ko pa masyadong kabisado pero interesado ako. Iyan ay hindi kahinaan. Iyan ay lakas ng loob. Habang tumatanda tayo, mas nagiging mahalaga ang paraan ng pagsasalita natin sa sarili at sa iba. Hindi lahat ng tahimik ay kabutihan. May mga katahimikan na unti-unting kumakain ng respeto at tiwala. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang iba pang mga ugali na madalas ginagawa ng seniors na hindi nila napapansin pero malaki ang epekto sa kung paano sila tratuhin ng pamilya at ng ibang tao. At mas mahalaga, pag-uusapan natin kung paano ito baguhin sa simpleng paraan na hindi nakakahiya at hindi mahirap gawin.
Kung nakaka-relate ka sa mga sinabi ko, manatili ka hanggang sa susunod na bahagi. At bago tayo magtuloy, sabihin mo sa comments. Comment 1 kung kasama ka pa rin. Kung narito ka pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin may isang bahagi sa iyo na gustong lumakas muli. Hindi lang ang katawan, kundi ang loob. At iyan ang mahalaga, dahil ang lakas ng senior ay hindi nasusukat sa bilis ng lakad o lakas ng boses. Nasusukat ito sa paraan ng paggalaw sa mundo at kung paano ka nakikita at nirerespeto ng iba. Ngayon pag-usapan natin ang susunod na mga tahimik na ugali na madalas ginagawa ng seniors. Hindi ito sinasadya, hindi rin masama ang intensyon. Pero kapag naipon, unti-unti nitong pinapahina ang imahe at kumpiyansa mo sa mata ng ibang tao. Ang ika-4 na tahimik na ugali ay ang palaging pagpayag kahit ayaw mo na. May mga seniors na sanay na magsabi ng oo kahit pagod na sila. Oo kahit masakit ang katawan. Oo kahit labag sa loob. Ginagawa nila ito para hindi makasakit ng damdamin. Para hindi magmukhang suplado. Para hindi mag-cause ng gulo. Pero sa psikolohiya, ang taong hindi marunong tumanggi ay madalas hindi nirerespeto. Hindi dahil masama ang iba, kundi dahil nasasanay silang inuuna mo palagi ang pangangailangan nila kaysa sa sarili mo. Kapag palagi kang available, parang nagiging invisible ang limitasyon mo. Hindi mo kailangang mag-explain ng mahaba. Hindi mo kailangang magdahilan. Isang malinaw at kalmadong hindi ay sapat na. Halimbawa, pwede mong sabihin ngayon, hindi mo na kaya ng katawan ko pero salamat sa pag-intindi. Walang galit, walang drama, may dignidad. Kapag natutunan mong igalang ang oras at lakas mo, mas madali ring igalang iyon ng iba. Ika-5 tahimik na ugali ay ang labis na pag-iwas sa bagong bagay. May ilang seniors na kapag may bagong teknolohiya, bagong paraan o bagong ideya, agad sasabihin na hindi na para sa akin yan. Matanda na ako, hindi ko na kailangan yan. Sa isip nila, ito ay pagtanggap sa edad, pero sa mata ng ibang tao, ito ay pagsuko. Ang mundo ay patuloy na gumagalaw. At kapag palagi kang umatras, nagmumukha kang hiwalay sa kasalukuyan. Hindi mo kailangang maging expert. Hindi mo kailangang makisabay sa lahat. Pero ang bukas na isip ay napakalakas na mensahe. Kapag sinabi mong subukan ko muna o turuan mo ako, biglang nag-iiba ang tingin ng tao sa iyo. Nakikita ka nilang buhay, aktibo. May interes, ang utak ng senior ay kaya pa ring matuto. Sa katunayan, ang pagsubok ng bagong bagay ay nakakatulong sa memorya at kumpiyansa. Hindi mo binabago ang sarili mo. Pinapakita mo lang na hindi ka tapos. Ika-6 na tahimik na ugali ay ang pagkukwento ng sarili mong paghihirap sa maling paraan. May mga seniors na kapag may kausap, madalas ikuwento ang sakit, problema at kabigatan ng buhay. Natural ito, tao ka, may pinagdadaanan ka. Pero kapag ang bawat usapan ay nauuwi sa reklamo, unti-unti itong nagiging mabigat sa kausap. Hindi nila alam kung paano tutulong. Hindi rin nila alam kung paano makikinig ng hindi nadidrain. May malaking pagkakaiba ang pagbabahagi at pagrereklamo. Ang pagbabahagi ay may direksyon at pag-asa. Ang reklamo ay paikot-ikot at walang solusyon. Halimbawa, imbes na sabihing masakit na naman ang tuhod ko, wala na akong magawa. Pwede mong sabihin minsan masakit ang tuhod ko, pero ginagawa ko yung mga simpleng galaw na tinuro sa akin at kahit paano gumagaan. Ang mensahe ay hindi kahinaan. Ito ay katatagan. Mas komportable ang mga tao sa seniors na may ganitong tono. Nakikita nilang may pinagdadaanan ka pero hindi ka sumusuko. At iyan ay likas na nagbibigay respeto. Mahalagang tandaan na ang lakas ay hindi palaging maingay. Hindi mo kailangang maging dominante. Hindi mo kailangang magpakabida. Ang tunay na lakas ay nasa tahimik na paninindigan. Sa malinaw na hangganan, sa bukas na isip, at sa paraan ng pagkukwento ng sarili mong buhay. Maraming seniors ang nag-iisip na huli na para baguhin ang ugali. Hindi totoo yon. Sa kahit anong edad, pwede kang pumili kung paano ka haharap sa mundo. Pwede kang pumili kung paano ka magsasalita at pwede mong baguhin ang paraan ng pagtrato sa sarili mo. Sa susunod na bahagi,
Pag-uusapan natin kung paano pagsama-samahin ang lahat ng ito. Paano maging senior na kalmado pero matatag, tahimik pero may bigat, at paano mo mararamdaman na bumabalik ang respeto at tiwala ng mga tao sa paligid mo. Kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, gusto kong marinig ka. Comment 2 kung patuloy kang nakikinig. Kung umabot ka sa bahaging ito, ibig sabihin may isang malinaw na bagay na nangyayari. May mga salita kang narinig na tumama. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil totoo. At kapag may katotohanang tinamaan ng isang tao, may pagkakataon siyang pumili. Pwede niyang balewalain o pwede niyang gamitin iyon para lumakas. Ngayon pag-uusapan natin kung paano mo samahin ang lahat ng mga ugaling na pag-usapan natin, hindi bilang checklist, hindi bilang perpektong pamantayan, kundi bilang bagong paraan ng pagdala ng sarili mo araw-araw. Ang unang mahalagang hakbang ay ang pag-unawa, na ang respeto ay nagsisimula sa loob. Kapag palagi kang nag-so sorry kahit wala namang kasalanan, kapag minamaliit mo ang sarili mo, kapag hindi ka nagsasalita kahit may alam ka, ang utak mo mismo ang unang nawawalan ng tiwala sa iyo. At kapag wala kang tiwala sa sarili mo, ramdam iyon ng ibang tao kahit hindi mo sabihin. Hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo. Hindi mo kailangang maging ibang tao. Ang kailangan mo lang ay baguhin ang ilang maliliit na galaw. Ang tono ng boses, ang pagpili ng salita, ang desisyon kung kailan ka magsasalita at kailan ka tatahimik. Halimbawa, sa susunod na may kausap ka, pansinin mo ang sarili mo. Kapag may gusto kang sabihin, huwag mo agad pigilan. Bigyan mo ng 2 segundo ang sarili mo at sabihin ang iniisip mo ng kalmado. Hindi para patunayan na tama ka, kundi para ipaalala sa sarili mo na may halaga ang boses mo. Kapag may hinihingi sa iyo na ayaw o hindi mo kaya, subukan mong tumanggi ng maayos. Walang paliwanag na mahaba, walang konsensya. Tandaan mo, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi kasalanan. Ito ay responsibilidad. Kapag may bagong bagay na dumating, huwag mo agad itulak palayo. Kahit hindi mo ito agad yakapin, sapat na ang pagiging bukas. Ang salitang subukan ko muna ay napakalakas. Ipinapakita nito na buhay ka pa, na may interes ka pa, na hindi ka sumusuko sa paglipas ng panahon. Isa pang mahalagang punto ay ang paraan ng pagkwento mo ng sarili mong buhay. Ang bawat senior ay may sugat, may kirot, may pagod, walang masama doon. Pero ang paraan ng pagbahagi ang gumagawa ng malaking kaibahan. Kapag palagi mong inilalarawan ang sarili mo bilang biktima ng edad, ng sakit, ng panahon, unti-unti mong kinukulong ang sarili mo sa imaheng iyon. Subukan mong ikwento ang buhay mo bilang isang taong patuloy pa ring lumalaban kahit may limitasyon. Hindi mo tinatago ang hirap, pero hindi mo rin hinahayaan na iyon lang ang kwento mo. Iyan ang klase ng senior na pinapakinggan, iginagalang, hinahangaan. Maraming seniors ang nag-iisip na ang lakas ay para lang sa bata. Hindi iyon totoo. Ang lakas ng senior ay mas tahimik pero mas malalim. Ito ay lakas ng karanasan, lakas ng pagpipigil, lakas ng pagpili kung kailan magsasalita at kailan hindi. Kapag natutunan mong dalhin ang sarili mo ng ganito, mapapansin mo ang pagbabago. Mas maingat makipag-usap ang mga tao sa iyo. Mas nakikinig sila. Mas may puwang ka sa usapan. Hindi dahil humingi ka ng respeto, kundi dahil natural na itong lumilitaw. At higit sa lahat mararamdaman mo sa sarili mo na mas buo ka, mas kalmado, mas matatag. Hindi ka nagiging matigas, nagiging malinaw ka. Kung may isang bagay kang tatandaan mula sa buong usapang ito, ito iyon. Ang edad ay hindi kahinaan. Ang hindi paggalang sa sarili ang tunay na nagpapahina sa tao. Kaya simula ngayon dahan-dahan, isang ugali muna, isang salita muna, isang desisyon muna araw-araw. Hindi mo kailangang magmadali. Ang tunay na pagbabago ay hindi minamadali. Ito ay binubuo. Gusto kong marinig ang boses mo. Kung nakatulong ito sa iyo, ay comment mo. Kung alin sa mga ugaling na pag-usapan ang pinakatumama sa iyo.
At kung gusto mong mas marami pang ganitong usapan tungkol sa lakas, dignidad, at maayos na pagtanda, pwede mong i-like ang video at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa susunod. Comment done kung nakaabot ka hanggang dulo.